Nung mga nakarang araw ko pa nga gusto magluto ng alokbati, kaya nga lang pagka namamalengke naman kami, wala nga kaming makitang alokbati kaya hindi nga kami makabili. Nung pauwi naman galing sa trabaho yung asawa ko, pinadaan ko na nga muna siya sa palengke, pinagtingin-tingin ko nga baka sakaling may makita nga siyang alokbati at sakto naman na may nagtitinda. 2 tali lang yung pinabili ko dahil medyo mahal na nga rin yung bawat tali nito, tig sa 10 piso na. Dati nung tig 5 piso pa nga lang yung bawat tali nito, pagka bumibili kami minsan 6 na tali, dahil yung 6 na tali nga nun medyo marami-rami na. Tapos halagang 30 pesos nga lang. Kaya pagka nagluluto ako ng munggo, naglalagay ako ng malunggay, pagkatapos naglalagay nga rin ako nitong alokbati, pati na nga rin ng dahon ng ampalaya. Pero ngayon bihira na nga lang ako bumili nito. Minsan kasi yung isang tali nga nito, yung 10 piso, minsan 3 pirasong tangkay na lang. Pagkatapos ko pala mahimay itong dahon ng alokbati, naalala ko na hindi pa pala ako nakakapagsaing, kaya kinuha ko na nga muna itong kaldero at tinanggalan ko ng kanin. Mabilis nga lang maluto itong ulam na lulutuin ko ngayon. Dapat nga sana nauna na nga itong pagsasaing ko, kaya nga lang nakalimutan ko naman na hindi pa pala ako nakakapagsalang ng sinaing. Kaya nung naalala ko, bago ko nga hugasan itong alokbati, ito't magsasalang na nga muna ako ng sinaing. Itong pangtakal pala namin ng bigas, yung katumbas ng isang takal niyan, ikalahating kilo na. Kaya minsan pagka nagsasaing ako, isa't kalahating takal nga lang yung sinasaing ko. Pero pagka ganyan nga, nakaunting kanin nga lang yung natira, medyo dinadamihan ko nga yung pagsasaing ko para kinabukasan pagkagising ng mga bata, may makakain na sila kaagad na kanin. Pagka nagigisa pala ako ng mga gulay, okay nga lang sa akin na walang sibuyas, pero maraming ang bawang. Mura ngayon yung bawang, kaya isang buo nga yung ginamit ko. Pagkatapos maliit na sibuyas na nga lang yung kinuha ko. Itong alokbati pala, pagka nagigisa ako, minsan ay pure nga lang na dahon lang ng alokbati, pero minsan naman naglalagay nga ako ng sardinas. At kagaya ngayon, nakaunti nga lang itong igigisa kong alokbati, kaya nilagyan ko dyan ng isang maliit na dilatang sardinas. Hindi pa nga naluluto itong dahon ng mga alokbati, kaunti na nga lang, pero uunti pa nga yan pagka naluto na. Ganito lang yung madalas na pagkakaluto ko sa gulay. Minsan simpleng gisa nga lang, dinadamihan ko lang ng paminta, at minsan naman nilalagyan ko nga nitong sardinas. Saglit ko nga lang na pinakuluan yan dahil mabilis nga lang din maluto itong dahon ng mga alokbati. Ito fast forward. Bago naman kami kumain ng tanghalian, pinagtatanggal ko na nga muna itong mga puting nilabhan ko. Ipasok na naman niya sa school yung mga bata, kaya 2 beses na ako naglalabas sa loob ng 1 linggo. Kaya itong nilabhan ko ngayon ng mga puti, hindi nga ganun karami. Hindi na kasi pwede na 1 beses lang ako maglalabas sa loob ng 1 linggo dahil nga yung mga hanger namin ipaunti nga ng paunti. Mga anak ko kasi bawat kuha nga nila ng tawil, bigla na nga lang hinihilat. Ayun, palagi nga napuputol yung mga hanger ko, at habang tumatagal nga ikakaunti na nga lang yung natitira. Kaya kung 1 beses nga lang ako maglalabas sa loob ng 1 linggo, hindi nga kakasya yung mga hanger ko at hindi nga maisasampay yung iba. Tapos mas gusto ko na nga rin yung 2 beses ako naglalabas sa loob ng 1 linggo dahil hindi nga ganun karami yung sinampay ko dito sa loob ng bahay. Pagkatapos mabilis nga lang din magtiklo. Yung mga decolor kasi ng mga nilalabhan ko, dito na lang sa loob ng bahay sinasampay. Ayaw ko nakakakita ng sobrang daming sampay dito sa loob ng bahay. Nung nakarang araw pala, nagtahi ako ng mga bag ng mga anak ko ng mga punit na. Pagkatapos nahirapan niya ako magtahi dahil medyo matigas nga yung tela nung bag. Tapos ilang beses nga natusok ng karayom itong kamay ko, kaya hindi ko na nga din brinash itong mga basahan at nilagay ko na nga lang din dyan sa washing. At yun lang muna. Maraming salamat sa panunood. God bless everyone. Bye!